Ito ay classical guitar, no? Mahilig kasi ako mag-classical guitar. Hobby ko na tumugtog ng gitara. At isang paraan para mapaganda ang tunog ng gitara, aside dun sa technique ng pag-pluck mo ng kanya mga strings, ay magpalit ka ng string. Kasi iba-ibang string, may kanya-kanyang quality yan ng tunog. And another na effective way para mapalitan mo ang tunog nito sa mas gusto mong pandinig sa tainga mo, no? Ay magpapalit ka nitong ito, no? Ang tawag dito ay saddle, itong kulay puti na to. So, ang traditional saddle gawa yan sa sa buto ng baka. Ito kagaya nito. Buto ito ng baka actually. Yan. Yan ang traditional. Tapos nung naimbento ang plastic, naisipan ng mga guitar manufacturers, yung gumagawa ng mga budget guitars, na gawing plastic to. Ang hindi maganda ron, dahil hindi kasing tigas ng buto ang plastic, medyo muffled yung sound. So, out tayo sa plastic. Ngayon, later on, nagkaroon ng company na nag-eksperimento sa plastic. So, yung company na yon is yung Graptec. And yung nakakabit ngayon dito, ito. Graptec yan. So, man-made material to na parang advanced type of plastic. And ano ang kaibahan niya versus dito sa tunay na buto? Mas bright ang tunog nito kumpara dito. So, kanina, binanggit ko na yung plastic para muffle yung tunog. Pero nag-engineer ang Graptec ng isang technology na plastic at inilagay ko rito at nung sinubukan ko, matagal ko nang ginagamit to, naging bright ang tunog niya. Kumpara dito sa gawa sa buto ng baka. Ano ang implication nun? Ang implication nun, kung ang gitara mo yung gitara mo or yung string mo or overall kung ang tingin mo pakinggan kung sa tainga mo ito ay nakukulangan ka sa treble o sa brilyo ng tunog, palitan mo nito, mag-Graptec ka. Otherwise, hindi ka magkakamali na traditional cow bone ang gamitin mo para sa saddle ng iyong gitara. Ngayon ito, in my particular case, palit ako ng string, iba-ibang string, nakukulangan ako sa brilyo o sa trebles na gusto kong kumanta pa siya, gusto kong mas maganda pa, gusto kong mas mataginting yung tunog. Hindi ko siya mahanap dito sa aking string, kahit anong palit ko. Pero nung nagpalit ako nito, nung Graptec na brand, na man-made plastic, synthetic material, nagandahan ako. Kumanta yung gitara, kumbaga. Mas maganda siya kumpara dito. Now, hindi ito applicable sa lahat ng gitara, case-to-case basis yan. Kasi kung ang gitara mo is sharp na ang tunog to begin with, at ginamitan mo pa to ng ganito, lalo siyang magiging sharp. Ngayon, kung sobrang sharp ng tunog ng iyong gitara, kahit anong gawin mo, pwede mo siyang palitan, may solusyon So, wag mong gamitin itong bone saddle, wag mong gamitin yung gawa ng Graptec. Gumamit ka ng ganito. Now, ano to? So, ito ay gawa sa kahoy, in particular, ebony wood. So, gumamit ka ng ebony wood saddle. Matetame mo yung sharpness ng tunog ng iyong gitara. Normally, ang ebony wood, ginagamit ito sa violin So, ginagamit din sa gitara. Bihira ang gumagamit, pero ako, subok ko na yan. Ilang taon ko nang ginagamit itong gitara na to. Nag-eksperimento na ako ng marami. Nag-eksperimento na ako ng iba-ibang string at na-master ko more or less yung capability or quality ng tunog nitong mga saddles na ito na nagawa sa iba't ibang material. So again, traditional bone saddle, you cannot go wrong with this type of saddle. Kung nakukulangan ka sa brightness ng tunog ng trebles, gumamit ka ng gawa ng Graptec
no? Itong particular na to gawa ng Graptec at ang ano nito, no, ang tatak nito yung Tusk TUSQ for classical guitars. Ngayon kung ang gitara mo naman ay masyadong matalim ang tunog, masyadong sharp, hindi mo magamot kahit na nagpapalit ka ng string o gumagamit ka ng ibang plucking techniques, gumamit ka nito. Ebony wood. Matetame mo ang tunog ng iyong gitara. So, thank you for watching. Yun lang.